Walang ustisya sa inyo, tapos meron pang karapatan si Renico. Agarang pagpapalaya kay Santila. Palayain ni Santila, ipalit si Renico sa kulungan. Gago yan eh. Natin. Palagi nakismile si Renico, no? Ang saya-saya niya. Kami po ang pag-asa ng kabataan. Kung totoong sabayan ka at para sa kabataan ka, bakit mo hinahayaan na mga estudyante ay mamundok at malagay sa peligro at bombahin ng mga sundalo kung hindi ka gago? Pinaglalaban mo para sa kabataan. Ilang taon na ba ang kabataan party list sa mundo? No? Ang tagal-tagal nila, pati nila Raul Manuel. Puro sila sigaw, nataasan ng budget para sa edukasyon at mga estudyante. Pero, meron ba silang batas na sinulong para taasan ang pondo at budget ng mga estudyante? Wala. Tingnan mo si Libiste, kakapasok lang sa kongreso. Anong ginawa? Pera niya mismo pinamigay na sa mga estudyante para may allowance sa 1,000. Oh, ganun dapat, Renico. Ang ginagawa mo, harap-harapang pagre-recruit mo sa mga university para umakyat dyan na kung saan-saan at mag-rally at para pabagsakin ng gobyerno. Pero etong mga gurang at tigulang na congressman, bakit hindi nila isuspinde etong babaeng kulutang buhok na kulot na rin ng utak sa kongreso na harap-harapan ang pag-recruit sa mga estudyante para mag-rebelde sa gobyerno at sa kanilang mga magulang. Ito namang mga student council ng mga university na piling matatalino ang mga gago. Matalino ka pala, bakit mo inahayaan na ma-recruit ka ng NPA at doon ka taas ng bundok? Imbis na lapis at ball, pinanghawak mo, Armalite ang dala-dala mong gago kang student council ka. Oo. Diba? O ngayon, ano ang napalala sa Mindoro? Ang lakas pa ng loob din na, justice, justice. Saan ang ustisya? Pag pinapatay niyo mga sundalo, meron bang ustisya? Tapos pag binomba kayo, ustisya, gago! Diba? Walang ustisya sa inyo, tapos meron pang karapatan si Renico. Agarang pagpapalaya kay Santila. Palayain ni Santila, ipalit si Renico sa kulungan. Gago yan eh! Sasabi po sa mga hindi makaintindi kahit paliwanagan. Yun nga, sabi ko, kahit kailan ang bubuyog, hindi nagsayang ng oras para ipaintindi sa langaw na mas masarap ang honey kaysa tae. Matamis ang honey, no? Eto mga kalaban, mga langaw yan. Kaya tayo mga bubuyog, hindi tayo magsasayang ng oras. Sa kanila, masarap yung tae. Sa atin, Then, isa na lang. Anong opinion mo doon sa sabi ni Larry Gadon na ngayon lang daw umunlad ng Pilipinas? oh, si Larry Gadon, alam nyo ba si Larry Gadon? Bobo yan si Larry Gadon. Kaya nga na-disbar yan kasi bobo. Kaya yan nakapasa sa Baregsam kasi nangopi yung gago na yan na Gadon. Oo, kaya lang nakapasa si Larry Gadon sa Baregsam kasi nangopi eh. Tapos, nung pinatikim sa kanyang pagiging abogado, ay nakita na bobo siya kaya na-disbar siya. Tapos sasabihin niya, meron bang adik? Sabi niya na napakagaling magsalita. Bobo ka ba Gadon o bobo ka talaga? Tapos sabi mo, umunlad ang ekonomiya. Umunlad ang ekonomiya ng mga drug addict at mga sindikato sa ating bansa. Hindi ang mamamayang Pilipino na namumuhay ng tahimik. Oo, di ba? Kaya Larry Gadon, bobo ka, bobo. Ikaw na? Oo. Wala na. Darating na February, magre-refile daw sila ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Anong opinion mo? So ang opinion ko dyan, gaya nung sinabi ni VP Senator Amy Marcos, ito palang pinirmahan ni Bongbong Marcos na budget ngayong 2026 ay ilalaan daw nila dyan sa pag-impeach kay VP Sara. So kahit anong gawin nito na magtulong-tulong pa kayo, magpatong-patong pa kayo hanggang sa 28, magsampa lang kayo ng magsampa ng impeachment. Kung hindi ba naman kayo mga bugok, sinabi na nga ng COA, yung 125 na yan na pera ay nagamit sa tama at mabuti. Isa pa, kaya nga tinawag yan na confidential eh. Diba? Tapos aanapin mo kung saan ginamit, pati yung bugok na pare, imbis na ikaw ay nag-memorize ng sintas ng Biblia at nangaral sa loob ng simbahan na sabihin mo, bawal magsyabu, dapat yun ang gawin mo. Hindi yung nakikisali ka sa mga problema, hindi mo naman alam na pari ka pa naman, alam naman naming adi ka dati. Sinisira mo yung imahe ng simbahan katoliko at iba pang mga paring gaw kang pari ka. Oo. So yun lamang masabi ko, hindi tatalab yung impeachment na kanilang sinasampa kay VP Sara. Malakas si VP Sara. Nagpatong na itong mga kakampi at tilawan itong mga loyalista. Pero kahit magsama-sama pa lang kayo, magtulong-tulong kayo, negative 3 lang ang labas ninyo mga gago kayo. Ma'am, bakit hanggang ngayon ho ay suportado nyo pa rin si dating Pangulong Duterte? Siyempre po, ng 2016,
kahit nandun ako sa Bahrain, nakikita ko ang ginagawa niya sa taong bayan. Yung mga drugs, pinahuli niya, yung mga user. Ngayon, grabe ng talamak na corruption, grabe. Hindi mo kaya, pati yung sa PhilHealth, kinuha nila. Sa OFW yan. Tapos, sana ngayon, ang hirap isipin na ang mga OFW naghihirap, tapos sila kumakamkam ng milong-milong piso. Grabe. Kaya, ngayon mga tao ngayon, natatakot na eh. Wala ng freedom. Lahat na, pag lumabas ka, natatakot ka na, baka mayroong ano. Dami ng mga dukot-dukot ngayon. Mga bata, dinodukot. Talagang mga magulang, babantayan nilang mga anak nila kasi wala na talaga ang protection ngayon sa pamahalaan dito na kay BBM. Grabe. Kahit nandun kami sa Bahrain, parang ayoko nang tumingin sa mga news eh. Nakakasakit eh. Ang dami namin, ano ba nangyari sa Pilipinas? Noon, si Tatay Digong, sa Bahrain, hopeless sila na ang ganda ni Tatay Digong, ang humawak, talagang bato. Ngayon, wala na, talambag ng korupsyon, nakakaya eh. Yang hiya kami. Grabe. Ma'am, opo, yung sinasabi niyo pong nakakaya, di ba nasa Bahrain po kayo? Ano po yung mga narinig niyo mga balita doon about sa Pilipinas? Sabi, marami. Sabi nila, maganda daw ang Pilipinas. Ngayon, ano, mamuno, hindi daw maganda. Noong una daw sa Tatay Digong, sobrang bato, diplomasya, disiplina ang mga tao. Yun magaling namin. Ang napakasarap pakinggan. Ngayon, wala, bagsak na. So, totoo pala yung mga na babasa namin at mga naipopost na talagang yung sa ibang bansa ikalat na talaga na ang Pilipinas ang namumuno ay weak leader. Kasi mga ibang ano, di ba, mga balaga sa mga ibang mga country, maganda ang Pilipinas. Sabi nila, ang nang namumuno, wala na. Ano daw, mga bangag daw, drugs. Hindi pa nakakalumok talaga. Hindi namin nakalain na, dahil kami kay BBM, kasi nga, tandem, di ba? Tandem, Sara. Nabudol kami. Nabudol talaga kami. Napakahirap tanggapin. So, ngayon, no more na. No more na, inshallah. 2028, inshallah, si Tatay Digong babalik kasi si Vice President. Okay, ma'am. Isa na lang, ma'am. Isa na lang. Last na. Kung tumakbo si Sandro bilang Pangulo, iboboto mo? Hindi na. Hindi na. Magandang umaga po sa ating lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh po sa ating mga kapatid na Muslim. Alam niyo po, una sa lahat, pasalamatan po natin si Ma'am Michelle. Kasi sila po ang nag-alaga. Hi, Ma'am. Congratulations po. At huwag po natin kalimutan ang ating Blue Warriors. Palakpakan po natin sila. Dahil araw-araw po, andyan po sila para maglinis sa ating Dolomite. Alam niyo po, mga kapatid, pasalamatan din po natin ang ating Vice Chairman for OFW International po sa PDP, si Ma'am Gemma Soto po. Dahil sa initiative nila ng maglinis at ipakita sa ating mga kababayan ang pagsustina sa ating Dolomite na mas malinis at magandang tanawin ng ating mga kababayan at ang ating mga turistang foreigners. Sabi nga ni Ma'am Michelle kanina sana maabutan din namin ang naliligot si Michelle. Alam niyo po mga kapatid, 2001, naabutan ko po ang buhay ang Maynila. Sino po nakaalala nun? Yan pong Bong Street na yan hanggang doon po sa may traffic light. Punong-puno po yan ng mga tindahan. Sobrang daming tao po dyan. As in, napakaganda po ng ilaw sa gabi. Pero ang hindi po natin nakikita, walang pumupunta po rito. Sa dami ng basura, sa dumi ng tao, at may mga basag pa na buti at baka masugatan po tayo pag bumaba po tayo dyan. Yung mga bato po doon, maniwala po kayo, tinutulugan, dyan na po dumudumi yung mga tao. Sobrang baho po yung area na yan. At nakakahiya po sa ating mga turista galing sa ibang bansa. Dahil sinasaway po nila, ang Maynila daw po ay marumi. Ngayon, sasabihin ko po at hinahamon ko
yung congressman na nagsasabing imbestigahan po niya ang Dolomite na to. Alam niyo po mga kapatid kung bakit siya galit? Dahil sa panahon po ni President Rodrigo Duterte, para po malaman ng lahat kung saan humuhugot itong tao na to. Ilala ko po yung tao na to. Tinanggal po siya ni President Rodrigo Duterte sa kanyang posisyon doon sa Urban Port Department yata yun dahil sa issue ng pagnanakaw. Sino ngayon na magnanakaw? Di ba? Huwag ka pong magturo. Tingnan niyo po ang ginawa ng mahal na President Rodrigo Duterte para po sa ating bayan. Hindi lang po ito pang sariling interest at kumita dito. Kasi po, ang iniisip po siguro niya, may kumita. Baka siya po ang may nakita. At hindi natin alam. Alam niyo po, minsan po, tandaan po ninyo mga kapatid, yung mga oportunistang politiko na yan, wala po silang karapatan sa ating bayan. Bakit? Dahil ang pinapahirapan po nila ang ating bayan, ang ating mga kababayan, dahil po puro po sila toro, pero wala rin din naman nagawa sa kanilang mga posisyon, kundi magpasarap ng buhay. Di ba po? So paano po tayo ngayon uunlad? Inakita na po natin, tapos babalikan natin, bakit ayaw po ninyo tingnan, Mr. Congressman, yang lupa dyan na wala ng dagat sa harap ng Sofitel at sa harap ng Mall of Asia? Di ba matapang po kayo? Bakit tayo niimbestigahan? Bakit? Dahil takot kayo? Isang pitik lang sa iyo, nakakagulog po kayo dyan sa kinaupuan dito. Kaya takot na. Dito ka bumabanat sa napakagandang tanawin. Tingnan nito. I-compare po ninyo bago ito maging bumalik po ito. Ang unang panahon. Dito yung magpagsalan. Ngayon ko yung response na hamon kita. Silipin niyo po ang sinasabi mo para isampal sa mukha mo yung mga pag-isip mong hindi maganda sa dating President Rodrigo Duterte. Kaya mga kababayan, mapagmatsyag lang po tayo dahil maraming mga politiko ginagamit lang ang mga issue para kumita, hindi para tumulong sa ating bayan at sa mga Pilipino. Kaya sa ating mga kababayan, sa ating DNR, NMDA, UPS, lahat po na nagtulong-tulong po dito sa Dolomite Beach po, maraming salamat po dahil kayo po ang bukha ng ating bayan. At magandang umaga po sa atin. Maraming salamat, Ginoong Kokonaik. At ngayon po, inumpisa na natin sa UK. Bago naman po tayo sa Hong Kong, kasama po ang United Filipino Global Representative natin, Sige ka daan-daan siya, kanina si pa yan. Tita Winnie Taylor. Sige, doon sa kanina, dyan siya dumaan kanina. Oh. Tapos ngayon dito na naman siya dumaan, kaya maiikot na naman yan. May UFG Hong Kong Tama. din doon. And then last October, nag-clean up drive ang UFG Hong Kong doon. And then we are coordinating like that DNR. Ang tawag namin doon ay Department of Local Services. So nakipag-coordinate ako doon. Ang aming pitch line na ginagawa like this. Pero ang aming Hong Kong government talaga nakipag-communicate sa mga NGO ng Hong Kong. So isa kaming UFG Hong Kong nga nabigyan ng slot na maglinis sa aming pitch line. So salamat sa in behalf of DNR, salamat sa assist sa amin dito. Salamat sa mga organization na nandito lahat. And then sa mga audiences na sa amin dito, salamat sa inyong tanan. Bisaya to ha. Maraming salamat, Tita Winnie. From Hong Kong, punta naman po tayo ng Middle East. Punta tayong Bahrain kay Tita Cristina Venancio. Magandang umaga po sa lahat. Magandang buhay po! Mabuhay po ang lahat ng mga OFWs at mga magkakaibang grupo po na nagtulong po ngayon sa araw na ito. Salamat Miss Gemma Soto at Tita Weni sa pag-organize po. Salamat Sir Kokonaik, kay PRRD and Senator Bongo sa kanilang mga sa atin at kay BBM kay Sara at sa inyo po lahat, kami po ay nagpapasalamat. Ako po isang OFW sa Bahrain.
Isa po kami, magkakasama po kami nila Tito Wenny at saka nila Miss Gemma at ng Alliance OFW na si Sir Bong Guro. Sila po, kaya kami nagka-isa-isa din dahil po sa Alliance OFW. Ito pong aming pagkakaisa dahil na ano namin na kailangan din po namin mga OFW na magkaisa para din po sa kalikasan. Mahalin po natin ang ating kalikasan. Kumbaga yung dumi natin, linis natin. Huwag po natin pabayaan ng dolomite kasi po napakaganda. Nakikita nyo naman po, siguro saksi kayo, ayan ho, ang dami pong nagtutur sa atin. Maraming bumibisita dito every Sunday or Saturday. Hindi lang naman na Sunday or Saturday yan nagbibisita, kundi kahit ordinaryong araw. Sana po mahalin natin yun at tayo nagpapasalamat ng sobra-sobra kay PRRD. Dahil kung hindi po dahil sa kanya, wala po tayong dolomite. Nakita niyo yung dumi bago nagawa yung dolomite, bago ito naayos. As in, saksi tayong lahat na paano yung mga basura na inaanod hanggang dito. Then, ang dami pong mga, ultimo yung road. Diba? May mga basura dyan. Hanggang dito yung basura nung araw. Nakikita nyo, inaanod ng dagat, yung beach. Dagat talaga ang tawag natin ngayon, ano na, dolomite na. Sana naman po, huwag na natin, tutukan na lang po sana ng ating ang mga dapat tutukan. Huwag po ang dolomite. Kasi ang ganda po ng dolomite. Yun lang po yung namin at sa lahat po ng mga OFW, yung lahat po ng gustong magbakasyon, pwede rin po kayong makiisa. Nandiyan po si Mama DNR, si Ma'am. Pwede kayo makiisa sa kanila. Humingi kayo ng assistance sa kanila. Kung gusto ninyo, ayun pala si Ma'am. Nandun pala si Ma'am. Ma'am Michelle. Salamat. Ma'am Michelle. Ma'am Michelle, salamat sa inyong ng DNER. Yan po. DANR. Yan. Sorry ha, kasi po kami, matagal na po kami sa abroad. Gusto na nga namin mag-for good. Ang problema po, sa totoo po, kaya po ayaw namin mag-for good. Ang hirap po ng buhay. Sa totoo po, yun po yung aming experience dito. Kasi pag umuwi kami, puro kami expenses, pero wala kami income. So kaya po, sa totoo lang, pagka nakasanayan mo na ng trabaho ka ng trabaho, kaya ayaw namin umuwi muna dahil hindi po kami sanay ng walang trabaho. Kasi doon, kahit po kami dumudugo na ilong namin, trabaho pa rin. Kaya po, sana po din, sa lahat po ng mga kasamahan namin, lahat ng kababayan, at kami po ay nananawagan din po. Sana po, huwag nyo na pong pakailaman yung dolomite na tinayo ni Tatay Dico. Alalayan na lang at alagaan na lang po natin, panitiling malinis. Sa lahat po na nagtutungo o namamasyal dito, huwag na po sanang magkalat. Kumbaga po, kung may nakikita po kalat, pulutin na rin po, magdala kayo ng plastic para yung mga kalat ninyo, ilagay nyo na po sa plastic. At may mga basurahan po tayo dito, doon na lang po itatapon. Maraming po salamat at maraming po salamat, Tatay Dico. Marami pong salamat, Tita Cristina. At syempre po, para sa last but not the least nating speaker from DEBS INC, Mr. Arsenio Manuya. Good morning po sa lahat. Maganda ho ang ginawa ni Tatay Dico. Bago pa siya lang naupo, marumi po talaga ang Manila Bay. Yung sinasabi ni Sir Naik na mga bar noon, panahon ni Atienza yun. So, nakita po natin yung mga kadumihan noon. So, nagpapasalamat po tayo ngayon at nabago ng malaki. Bago po pinasara ni Tatay Digong itong baywalk na to, kami po ang nag-launch ng clean-up drive ng Manila Baywalk dati. Ang mga kasama natin dito, mga taga-Cagayan, mga Isabela, mga grupong malalaki po, ang tumugon sa panawagan natin sa Kairos Drive. Hanggang ngayon po, nakikita natin na
napakaganda talaga ngayon. Marami pong mga foreigner ang nabibighani na hindi lang dito, kahit sa ibang lugar natin. Kaya sana po gumawa tayo ng kabutihan kahit isa lang bawat araw. Ang pag ng grupo po namin ay mahalin natin ang Pilipinas, kabutihan para sa bayan. Kasama rin po kami sa mga nagpapaligaya sa mga bata, mga outreach program, brigada eskwela, clean up drive, kasama po lahat yan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Arsenio. Do you want more? Yes! Alright, sige po, Miss Gemma. Tara po para sa ating mga games. Dadako na po tayo sa ating games. Ano ba yung... Anong price natin? Anong price natin ngayon? Mauna muna ang grocery sa likod. Yun, may pahabol pa si Senator Bongo. Okay. Parang ano bang magandang game, tita? Unahin siguro natin kasi we always respect the senior citizen. Katulad ni Tatay Chong, di ba mahal natin kasi matanda na. Uunahin natin ang senior citizen na Bring sakto. me! Yan, bring me tayo. Okay, ready na po ba kayo sa ating bring me? Sige! Sige! Okay. Hawakan mo po. Hindi! Sasali tayo! Bring me! Go for any valid ID na nagpapakita na ikaw ay senior citizen! Uy, takbo! Joke! 5, 6, 7, 8, Pwede ka man magbitbit. Tropang OFW! Ang samahan nyo. okay, next, unahin natin. Tatlo pa daw po. Tropang OFW! Ayaw mo pa, ha? Ayaw mo na! Nakay mo na! Uy, ayaw! Sakit to na! Sayang yan, no? Pasok! Ka, bahala ka! Fair at square. Okay, sige, tita. Di ba? Okay, Miss Beach, go! Okay, congratulations! Pa-picture na po, picture! Pasok, Jinir! Iwan po kayo dito. Okay, next! Okay. Ayan na. Padilla Faustino. Kaya nga. Okay. Ito, congratulations. Susunod tropa, hindi na senior yan. Next, Anton Garcia, 1966. Pasok na ba yun, sir? Oras na ba? Hindi na ako nakauwi. O, sige na, okay. Sige na. Hindi na kami sa mata. Okay, senior. Victor Casimero Magsayo. Maraming salamat. Yung ID niya po, baka maiwan sa amin, ha? Okay, ito. Josdada Escueta, Manila. Congratulations sa likod. Okay. Okay, from Manila din. Kapatid natin ay Ninang Ambar Magane. Congratulations. Next po, from Taguig, Candido Villalba Madrid. Congratulations. Patingin mo na ilaw ako, brother. Santa Rosa, Emelinda Merke Purio. Congrats. Okay, next. Last but not the least, from Taguig, Anita Antunaga Bacanangho. Thank you. Okay, picture na po. Congratulations. Okay, next. Okay na po yan.
Okay, ready na ba kayo? Sir, senior ka na? Hinanay inyong mga bulsa, mga bag. Okay, basta wala lang pong sakitan ha. First 10, noong unang 10. Okay, 10 ulit daw na grocery. So, grocery package. PWD, okay. Para makabawi ang mga... Ay, sir. Parang mahina sa mga energies. Ayan. Okay, ayusin lang muna natin yung 10. Okay, Talaga ang mga naglilinis kasi. Basta araw-araw pagtutok. Yes, sir. Paano yung mga Wala pong sakitan na. Kasuhan lang. Unang 10. Sombrero! kahit Thursday bukas ako. Ano meron? Ano ginawa? Wala, mabilis eh. Kulang kailangan. Kasi kailangan mo yan eh. Mag-alis dito. Lahat ng sampo. Mag-enjoy na lang yung mga ano natin, mga kasama natin. Enjoy na lang kasi palagi ko sila doon sa dagat. Sampo po, sampo. O yung iwan natin. Pagbigyan na po natin ang ating mga Blue Warriors. O, 10 Blue Warriors. Thank you, ma'am. 10 Blue Warriors. Isa. Natanggal pa yung ano ko, hero. Maraming salamat sa ating mga kasama ha. Pagbibigyan natin itong Blue Warriors natin. Di ba may pandikit dito, no? Ayaw ipapakita kasi tatanungin ko nga. Sabi kasi na binata na ito. Ito bakit sabi ko? Tuloy naman! Hindi. Hinirap lang. Kaya natatagil ka na. Masabi mo binata ka? Si partner, nanalo. Ilan na lang? Mahiwagang ka. Dalawa na lang. Okay. Solve na. Okay, picture po, picture. Picture. Grabe kayo talaga lahat. Okay po, sige po, picture. Tingin po. 1, 2, 3. Salamat po sa technical sa tatanda. Walang kamay. Opo. Ready? 1, 2, 3. Last one. 1, 2, 3. Congratulations. Dahan-dahan lang po. Nagkakasat ka tayo.
Okay, next, bring me ito. Hint. Pa-ready po ng inyong mga cellphone. Ang premyo po natin, tatlo pa rin, Noche Buena or grocery package. Ayan na. Okay, ready na yung mga cellphone? Okay, unang tatlo. Okay, ano bang price? Bye. Dong. I stand corrected. Limited edition na Rodi Duterte watch. Bye ko yung bye ah. Souvenir. Okay, so tatlo. Di po ulitin ko to ah. Yung first three po makakatanggap ng limited edition memorabilia. Rodi Duterte watch. Wait lang bye ko yung memorabilia yan eh. Okay, ready na yung mga cellphone? Bring me picture, selfie, kasama si President Duterte or Senator Bongo. Okay, tatlo. Oh, sige ma'am, pacheck. Pacheck po ha, tatlo. Isa na lang po muna, isa na lang. Okay, sandali lang. Hindi siya group din. Okay, ma'am. Selfie, picture ka, selfie na ako. Meron ako kay Bongo, hindi ko lang na-post eh. Okay, dapat Hindi group kayo. Yung sa amin kasi group yun eh. Yung ano. O, di ba meron tayo ni selfie? Selfie dapat yung selfie. Okay, Bongo, congratulations. Okay, congratulations. Bago baka ulihin. Selfie. Sayang. Di ba mayroon ka? Marami ito. Dapat palagi profile nilo. Sayang. Alam mo na edit yung mga picture na. Marami din ako. Ito yan. Kung na alam, saan ba ito? Okay, last one na lang po, last one. Yun no? Oh? Oh? Hinanap ko sa Facebook. Ay, nasa Facebook eh. Hindi ko alam eh. Okay, congratulations. Picture na po, picture. Alam mo pa lang yan. Sayang no? Ano ka? Picture mo lang. Standing. Meron. Tingin. Hindi tinanggap eh. Dalawa. Sino po yung isa? Kayo po. Isa pa yung Picture mo lang tayo. Sayang. Oh? Meron sana eh. Ayos kami ente. Dito eh. Picturean kita eh. Sige. So tayo. 1, 2, 3, shot. 1, 2, 3, shot. 1, 2, 3, shot. Okay, congratulations po sa nanalo ng watches. Limited edition. Ganda no? Okay, next. Kapihanda po ulit ng mga ID. Wallet. Meron po ba dito? Duterte pa rin yan. Ang hanapin yan. Duterte pa rin yan. Okay, PWD ID solo parent na kayo po mismo yung may-ari. Walo po, walo. Yung may nakuha na po, give chance to others. Solo parent, PWD. Walo ka, walo. PWD solo parent. Wala na, dalawa lang yata. Dalawa lang din yata. Sige po, dalawa natin yung dalawa. Okay, next.
Okay. May palaman po. Next po natin, bring yourself kung ikaw ay isang dating OFW. Bagong bayani. Si Tita Gemma magbabalidate. Paano ba, Tita? Stamp ng passport. Walang passport. Tita sa workplace. Okay. Any proof lang na OFW? Okay, kakilala. Yun. Tita Mitch. Walo po, walo daw. Pwede ko ibenta yun sa pag-ating may time na mga 80 years old na ako, pwede ko na ibenta kasi ano na yun, collectable. Kasi pagdating yung Bongo, pag nakikita niya yun, sabi na, Pero talagang may passport stamp. magaling na ano. Last one. Number 1. Uy, mataas yun. Mataas yun. Ewan ko lang kung may pangalan niya. Meron? Ano nakalagay? Okay, congratulations po sa mga Kita yun, papirmahan. unang nakapag-send ng kanilang. Pwede nga yung papirmahan sa akin. Sige po. Ready? One. Papas. Papirmahan kayo ba? May papirma ba? Ngayon. Ready? 1, 2, 3, shot. 1, 2, 3, shot. Last one. 1.